beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan. Punta na natin tong mga senador na pasaway. O, pasok! Tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito Ayan na. Mga kababayan, sa buwisit ni Pangulong Bongbong Marcos, ginamit niya na yung kapangyarihan niya para magpatawag ng special session. Di ba, mga kababayan, ngayon lang to binabalita. Tanungin ko kayo, paano nalaman ni Villanueva na magpapatawag ng special session si Pangulo? Bakit nauna si Villanueva na nagkukukuda na dadalo siya sa ipapatawag ni Pangulo na special session? Parang alam niya na magkakaroon ng special session. Naisip nyo ba, mga kababayan? Bakit nauna pa nabanggitin ni Villanueva ang special session kumpara sa media, kumpara sa Malacanang? So, ibig sabihin, hindi kaya nag-usap-usap na sila? Ano? Hindi kaya, mga kababayan? Nag-usap-usap na sila? Amantiyugaw, Boss Mike, hulihin ng mga nagbebenta ng drugs. Pero ang nagbebenta ng isipin nyo, bakit nauna pa si Villanueva na banggitin yung special session kaysa sa media, kaysa sa Malacanang? Yay, I have a feeling coming, yay. si Slap galing siya ng Malacanang. Dapat lang na kumilo si PBBM, sabi rito. Dapat nga ginawang ginawang ng issue yung 30 piraso na maleta. Ano ba 'yun? Alam mo din 'yan, na Kayo talaga. Sipin yung maigi, mga kababayan, nakakapagtaka lang. 'Di ba? Nauna pa si Villanueva na nakaalam. Sige, ito. asahang dadalo ang mga kongresista. Ulit. Kasunod po ng walang tigil na bangayan sa Senado, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang kapangyarihan na magpatawag ng isang special session. Dito inaasahang dadalo ang mga kongresista at senador para maplansya ang mga nakabingbing panukala. At live mula sa Senado, may express report si Merrimon Reyes. Merrimon, naka-recess ngayon itong kongreso pero nagpatawag ng special session ang Pangulo. Bakit daw? Laka! Bakit? Ruth, kinakailangan na raw ng agarang pagkilos ng Kongreso sa mahahalagang panukalang batas at mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Sa inilabas na Proclamation 1318 ngayong araw, inatasan ng Pangulo ang Kongreso na pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang panukala na malapit ng maisakatuparan sa lehislatura. Kabilang na dyan ang agarang pag-aksyon sa pangangailangan ng tulong ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, tiyakin ang suporta sa edukasyon, mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen, mga masustansyang pagkain para sa mga bata, at mas matibay na proteksyon para sa vulnerable sector. Layunin din daw ng special session na bigyang daan ang Commission on Appointments na aksyonan ng pagkakatalaga sa mga miyembro ng gabinete, militar at foreign service nang naaayon sa batas. Matatandaang naantala ang ilang trabaho ng Senado dahil sa Senate gridlock. Nauna namang sinabi ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sakaling magkaroon ng special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabingbing panukalang batas. Kita nyo, nauna pa si Villanueva talaga, no? Ayan, sabi rin sa balita. Diba? Idol Boss, may kanta, title text mo. Kanyak na Diba, mga kababayan ko? Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kaninang umaga, marami na hong naantalang trabaho, marami na hong mga nabibinbin, marami na hong naapektuhan, maging yung pagtulong sa mga biktima dyan po sa Mindanao,
Mga kababayan, apektado hanggang ngayon ho Kanina lang ho merong 5.6 na naman na lindol ang tumama sa may Mindanao halos sa every other day. Kinakadyot-kadyot na sila ng lindol Di ba? So ang tulong dapat ng gobyerno ay hindi naaantala. Kaya lang, sa katarantaduhan ng mga putang inang mga senador na ito, lalong-lalo na mga kababayan itong grupo ni Cayetano Petra, mga kababayan nagpapabigat lalo sa dalahin ng marami nating kababayan. Di ba? Yan po ang problema ngayon Nagpapabigat sila sa trabaho ng gobyerno. Imbis na makatulong, sila po ay gumagawa ng kaparaanan para mabinbin, para maharang, para mahadlangan yung mga tulong na manggagaling sa gobyerno. Dahil sa mga putang inang mga senador na yan, na grupo ni Cayetano, kasama ho yan, Di ba? Di ba? Sa ipinalabas na live stream ng Jesus is Lord Church Worldwide nitong linggo, iginit ni Villanueva na hindi ito ang panahon para magkampihan, lalo't sunod-sunod ang issue at problema ang kinakaharap ng bansa. Yan na nga mga kababayan Loyalista, parte ng loyalista at saka mga DDS, iisa ho ang tanong sa kanya Dati ang ingay-ingay niya mga kababayan Dati, sobra-sobra siyang yumakap sa mga kasama niyang mga Duterte. Itong mga Duterte senators, kung yakapin ni Joel Villanueva yung mga yan, mga kababayan, sobra-sobra. Di ba nanggigigil pa nga tayo dahil pati si Amy nabubulong-bulungan niya kung ano yung mga sasabihin niya. Parang siya pa yung nagko-coach kung ano yung mga sasabihin niya dahil gusto niyang barabarahin yung isang senadora na si Risa Hontiveros yata yun. Naalala niyo yun? 'Di ba? Bakit bigla ho itong parang mula ho sa kinta, nakakambyo ka sa kinta, mabilis yung andar mo, gusto mo ilagay sa neutral, sabay permera. Di ba mga kababayan ko? Tama ka, Alfredo Diamante, pati yung mga promotion ng mga AFP, PNP, lahat apektado. Di ba mga kababayan? Tignan natin ang pahayag ni Senador Villanueva. Yan na. Hindi po pwedeng puro away na lang. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Parang ang layo ko na ng sinasabi di ba? Layo na mga kababayan. May pagganong-ganong pa yan, pagtatipik-tapik sa lamesa. Di ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Kaya mga kababayan, alam nyo na, di ba? Alam nyo na. We will be there. We will be there. Ruth, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, handa ang mayoryang dumalo sa special session at gawin ang kanilang mandato. Dagdag din ni Senator Erwin Tulfo, sila raw ay papasok at magtatrabaho ng walang delay at walang drama. Kabilang daw kasi sa mga nakabimbing panukala ay ang Filipino citizenship ng 2 atleta, pati ang kumpirmasyon ng promosyon ng mga paretirong general. Kita nyo mga kababayan, yung mga paretirong general, yung mga promosyon, ang nangyayari, Jessa na Alvaro Martin, naapektuhan Dagdag pa ni Tulfo, mayroon na rin daw siyang kinakausap na isang babae at isang lalaki na pwede raw mabigyang daan ang pagkakaroon ng decisive majority. Patay, mga kababayan. Kung mabubuo na ho mga kababayan yung 14, hindi na kailangan ng 16 dahil nga raw yung bilang, 16 daw yung convict dapat kay Sara. Meron pong nagsasabi, isa na nga ho dyan si Justice Carpio, na po pwede daw ho yun na gawing 14 lang yung magkukonvict kay Sara. Nakaw!
Mag-iiyakan talaga mga putang ina. Sabi naman sa isang post online ni Senator Ping Lacson, dahil sa pagpapatawag ng special session na ito, sana raw ang delulo pa more maging delulo no more. Dahil 12 na raw ang bilang ng new majority na maituturong na quorum. Nako, patay na. Ruth, batay sa 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na magpatawag ng special session sa Kongreso. Itinakda ng Pangulo ang special session ngayong June 17 kung saan inaasahang dadalo ang mga senador at kongresista. Ay abangan natin. Hindi lang ho mga senador ang imbitado sa special session kung hindi mga kababayan kasama ho yung mga kongresista dahil mayroong pinapaapura na batas ang presidente dahil sa mga nangyayari na mga kalamidad at mga problema na dapat itong mga panukalang batas na gustong mangyari ng Pangulo ay matapos na nila, matrabaho na nila at mailatag na ho yung batas na yan at ang magbebenepisyo ay ang taong bayan. Di ba? Kung sino ang hindi dadalo, alamin natin. Mananagot sila sa taong bayan. Ang presidente na ho ang nagpatawag niyan. Kung hindi sila pupunta, bahala sila, di ba? Mary, naalala ko lang unang sinabi kasi ng Malacanang na magpapatawag ng special session ng Pangulo kung magkaayos na o magkabati. Dapat magkabati daw muna itong mga senador. Tingin mo ba nangyari na yan? May binabanggit na ito number 30 na. Itong posible at least confirm na nagsabi na si Senator Villanueva na dadalo. Mukhang maaayos na rin kaya yung nakabidbi na usapin tungkol sa liderato ng Senado, yung Senate, yung paghalal sa Senate President. Ruth, sa ngayon, ang may nagsasalita pa lang tungkol dyan ay mga miyembro ng Senate Majority Bloc. Puwera na lamang kay Senator Joel Villanueva mula sa minority na sinasabing pupuntang araw siya kung sakali magpatawag ng special session. Pero natanong natin tungkol dyan si Senator Kiko Pangilinan at sinasabi 12 na raw sila sa Majority Bloc, so nabubuo na yung quorum. So kung madadagdag pa yung pag-attend ni Senator Joel Villanueva, though wala pang commitment na aanib na siya sa majority block, lalong sapat na raw ito para makapag-convene ang Senado ng session nila sa Wednesday kahit pa hindi umattend yung ilang miyembro ng Senate Minority Block. Kita niyo mga kababayan, mga walang yan, no? Ito yung mga walang pagmamahal sa taong bayan. Mas mahalaga sa kanila yung kanilang posisyon. Mas mahalaga yung ere nila. Mga kababayan, kapag tayo lingkod bayan, wala yang ere-ere. Wala yang pride-pride. Wala dapat yan. Dapat ang mangibabaw yung serbisyo sa bayan. Di ba mga kababayan ko? Pangibabawin natin serbisyo sa bayan. Hindi ho yung serbisyo sa pamilya at sarili lang. Serbisyo sa partido. Serbisyo sa kinaaniban nilang mga grupo. Unahin. Bayan muna, mga kababayan. Taong bayan ang nangangailangan. Yung mga interest ninyo, tsaka na yan. Kaya mga kababayan, sabi ko sa inyo itulak nyo si Attorney Claire Castro bilang senador Maaasahan nyo yun, mga kababayan. Maniwala kayo. Ngayon, sinusubukan pa natin makakuha ng ibang reaksyon at komento, lalong-lalo na mula kay Senator Alan Peter Cayetano, na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. Sabi ni Senator Ping Lacson, handa na rin daw ang majority block sa kahit na anong pwedeng mangyari, kabilang na rin dyan yung pagkukontest sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa special session. Meron isa rin doon sa nakalista doon sa mga gustong talakayin ng Pangulo na panukala, itong anti-political dynasty bill na nakapasa na doon sa Kamara. Anong estado dyan? Anong status nito dyan sa Senado? Nako! So far, Ruth, yun nga, hindi pa natin nakikita yung pagrolyo nito, lalo-lalo na sa third reading at saka yung final approval nito, yung huling pagbubotohan din ng mga senador. Kaya sinasabi nila, crucial daw talagang magkaroon ng special session kung sakaling nga magkakaroon para ma-address itong mga nakabite na mga panukala. Kabilang na rin dyan yung paghihintay din natin sa paglakad ng mga komite, yung mga pagdinig nito, kabilang din ang Blue Ribbon Committee na yung panig ng minority block ni Senator Alan Peter Cayetano na sinasabing may gagawin pang hiwalay na pagdinig sa
Samantalang naglabas na ng statement kanina lamang ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo na hindi ito legal dahil ang committee ngayon ng Blue Ribbon, siya ang may hawak, bakante yung mga posisyon nito. So yung majority block na nanunungkulan sa mga committee ito, sila ang may hawak ng bola. Pero Sila talaga mga kababayan. Etong grupo ni Win Gatchalian, sila ang legal na may hawak ng mga posisyon na yan. Huwag niyong pinaniniwalaan itong mga didis, mga sintu-sintu yan. Diba? Alam niyo mga kababayan ko, sa totoo lang, kayamanan at kapangyarihan lang ito para sa kanila. Hindi na nila sinasaalang-alang tulad ni Pangulong Bongbong, na ang serbisyo talaga ang inuuna eh. Itong mga senador na ito, itong mga putang inang mga politiko na ito, puro pansarili lang. Sana mga kababayan, ako na lang si Elon Musk. Alam nyo kung ako si Elon Musk mga kababayan, idudonate ko sa bansang Pilipinas lahat ng kayamanan ko. Mga kababayan ko, lahat ng kayamanan ko ay idudonate ko sa Pilipinas. Para saan yung pera? Diba mga kababayan? Kung pwede lang mga kababayan, idudonate ko, gawin nyo akong presidente para hindi ho mahalal yung mga presidente ng mga magnanakaw. Bakit hindi, di ba? Di ba mga kababayan ko? Lahat yan. Ewan ko lang mga kababayan. Baka lahat mga kababayan ng negosyo, abay nandito na sa Pilipinas. Our beloved Boss Mike Cervera.